Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan san tinakpan. Laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan san tinakpan. Laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y nagagalak minsan pa na magsama-sama sa banal na misa. Inaalay natin ang misang ito bilang pasasalamat sa Diyos sa nakaraang linggo na tayo ay tinulungan niya, pinuno ng kanyang lakas. Hinihiling pa rin natin ang kanyang tulong at gabay. Napakaraming beses tayo ay nawawalan ng gana dahil palagi tayong nagbibigay, nagsasakripisyo, nagpapagod, pero mistulang walang bunga ang ating mga ginagawa. Kung tayo'y napanghihinaan ng loob, huwag tayong susuko at magpatuloy tayong nananalig at nananalangin. Dahil may bunga ang nagtsatsaga at may milagro sa nagpupursige. Kaya naman, pagpakumbaba tayo muli sa ating mapagmahal na Diyos dito sa banal na misa, na tayo ay biyayaan niya at pagpalain minsan pa ng panibagong pag-asa, panibagong lakas, na maharapan natin at malampasan ang ating mga iba't ibang problema at pagsubok sa buhay. Para tayo maging karapat-dapat na makatanggap ng mga banal na misteryo, hilingin muli natin ang awa ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, haloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan,
Panginoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningning ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan, na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy mailigtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwain kayo sa Diyos, ngunit ngayon,
kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman sila'y naging masuwayin, ngayon kayo'y kinahabagan, upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na malipin ang kanilang kasalanan, ang lahat ng tao, upang ipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon. At malakas na sinabi, Panginoon, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inalipin ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan niyo na nga po nang umalis na siya. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at sinabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumog na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon din gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At Happy Sunday, Blessed Sunday po sa inyong lahat na sumusubaybay sa ating online Mass, lalong-lalo na sa ating po mga kapatid na OFW, sa ating din mga kapatid na senior citizen, sa ating din po mga kapatid na nasa bahay, nagpapagaling, kahit na mayroong pagnanasa na pumunta sa simbahan, we are praying for you. We are praying for all of you. Huwag po kayong mag-alala. Kumusta na po kayo? I hope and pray that you are doing well, that you are happy. At kung hindi naman po kayo okay, isa po sa aming dasal at dalangin na sana kayo ay maging okay na.
Amen? Ano po sa tingin niyo ang buhay? What is life for you? Merong iba, sasabihin po nila, ang buhay ay isang karera. Life is a race. Kumusta na po ang karera ng inyong buhay? Pagod na ba? Kaya pa ba? Merong iba, sasabihin na ang buhay ay isang labanan. Kumusta na po ang laban nyo? Nananalo ba kayo? Natatalo? Gusto nang sumuko? O konti pa, makukuha nyo na, makakamtan nyo na, mananalo na kayo? O baka yung mga iba, maaaring sasabihin na ang buhay ay isang gulong. Nasaan na kayo sa gulong ng buhay? Nasa taas? Nasa baba? O baka hanggang ngayon, paikot-ikot, nahihilo na kayo, sumasakit na ang inyong ulo? Allow me to share with you one perspective, isang pananaw kung ano ang buhay. Napakaganda. Tandaan niyo po ito, that life is like a popcorn. Bakit po popcorn ang buhay? Kasi kung hindi mo idadaan sa init ang butil ng mais, hindi lilitaw ang popcorn. Hindi po ba ganyan din ang ating buhay? Dumadaan tayo sa iba't ibang klaseng init, problema, pagsubok, suliranin. Pero pagkatapos mong malampasan yan, merong magpapap, merong lilitaw, merong kang makikita, matatamasa, isang mabuting grasya. Nagpap na ba ang grasya ng Diyos sa iyong buhay? Kung hindi pa, ano ang ibig sabihin? Magtiis. Amen? Magtiyaga. Amen? Magpursige ka pa. Huwag mong titignan yung kapitbahay mo, yung katrabaho mo, yung kapatid mo, yung ibang tao. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanila. Dahil maaaring nagpap na, lumitaw na, nakatanggap na sila ng grasya. Ikaw, hindi pa. Hindi ibig sabihin, hindi na. Nauna lang na nakatanggap sila ng pagpapala sa Diyos. Pero ikaw, darating din ang panahon na makakatanggap ka ng blessing, lilitaw din ng kabutihan ng Diyos sa iyo. Basta't manatili ka dyan sa init ng buhay. Huwag na huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Malulungkot ka, madidepress ka, mag-aalala ka, magmamadali ka, at pag nagmadali ka, magkakamali ka. May oras at panahon na nakalaan para sa iyo para lumitaw ang grasya ng Diyos. Believe that. Paniwalaan mo yon. Trust God for that. Amen? Ang problema ng napakarami sa atin, nagmamadali. Gustong makuha, gustong maranasan agad ang taluktok, ang tagumpay. Pero tanong ko po sa inyo, kung isang araw ka lang pumunta sa gym, papayat ka ba? Di ba hindi? Lalong-lalo na yung mga iba, pagkatapos mag-zumba, kakain. Mas marami pa yung kinakain kaysa doon sa inilabas nila, ipinawis nila. Kung isang araw ka pa lang nag-aaral, tatalino ka ba? Hindi. That is impossible. Kung isang taon ka pa lang na nagninegosyo, yayaman ka ba? Hindi. Huwag kang magmamadali. Dahil ang susi ng tagumpay, tandaan mo, ay pagtsatsaga, pagtitiis, pagpupursige. Amen? At yan ang tinuturo sa atin ng kwento, ng mabuting balita, ng ebanghelyo. Dito sa isang nanay na may problema yung kanyang anak, sinaniba na masamang espiritu ng demonyo. Para sa kanya ang makakatulong para mapaalis itong masamang espiritu para gumaling ang kanyang anak, si Jesus. Kaya pinuntahan niya. Pero tignan niyo po ano yung nangyari. Unang beses, hindi siya pinansin. Hindi man siya tinagot ni Jesus. Pero ang tanong, tumigil ba siya? Hindi. Pangalawang beses, mas nilakasan pa niya ang kanyang hiyaw. Hindi siya tumigil sa paghingi ng tulong. Pangalawang beses, sumagot na si Jesus. Sinabi niya na uunahin muna niya ang mga nawawalang tupa ng Israel kesa sa kanya. Tumigil ba siya? Sumuko ba siya? Hindi. Pangatlong beses, humiling na naman siya. Nagpakumbaba siya. At dito sinabihan ni Jesus na hindi karapat-dapat, sayang ang grasya kung ibibigay sa mga aso. Napahiya siya. Siyang tinutukoy ni Jesus.
Sinabihan siya na para siyang isang aso. Pero nilunok niya yung kanyang pride. Tiniis niya yung insulto ng ating Panginoon. Hindi pa rin siya tumigil. At dito na namangha ang ating Panginoon. Dito pinagkaloob ng Diyos. Sabi niya, mapapasa iyo kung ano ang iyong hinihiling. Bakit daw? Dahil meron siyang malalim na pananampalataya. Nasaan yung pananampalatayang yun? Nakita ng ating Panginoon dun sa kanyang pagtsatsaga, dun sa kanyang pasensya. At napakaganda nung sinabi ni Padre Pio tungkol sa pagdarasal sa pananalangin. Padre Pio said that when you pray, you must pray with persistence. Why? Because persistence is a sign of faith. Ang iyong pagtsatsaga, ang iyong pagpupursige, ang iyong pagpapasensya ay tanda ng isang malalim na pananampalataya. Hindi tumigil itong babae na humiling sa Diyos dahil alam niya ang Diyos ang makakatulong sa kanya. Kaya nga, pati din tayo, huwag tayong titigil sa paghingi. Huwag tayong mapanghihinaan ng loob sa paglapit sa Diyos. Pray always. Do not lose heart. Pray persistently. May it be a sign of your faith. And remember, with great faith, there is great miracle. Kaya nga, kung matibay ang iyong pananampalataya, pagkakalooban ka ng milagro ng Diyos. That is the good news. There is a great miracle if you persevere, if you persist, if you are patient. May malaking milagro ang matatanggap ng mga marunong magtiyaga at magpasensya. Kung magpapasensya ka lang, tatanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Huwag kang susuko. Share ko po itong isang karanasan ko. Meron pong pumunta sa atin dito, nagpapa-counseling sa akin, napakatanda. 70 plus years old, isang nanay. Umiiyak. Bakit? Kasi pagkatanda-tanda, may problema pa. Tong kanilang mga anak, napaka-irresponsable. Dahil siguro laki sa layaw, walang kontrol sa paggastos. Nalaman na napakarami nilang pinagkakautangan, milyon-milyon. Umiiyak itong nanay, sabi, Father, kailan pa kaya ako makakapagpahinga? Father, kailan kaya kami magre-retire? Tanda-tanda na namin ang asawa ko, may problema pa. Ginamit yung aking credit card. Ako sinisingil ng bangko. Hindi naman ako yung gumastos itong aking anak. Father, anong gagawin ko? Pagkatapos ko po siyang kinausap, binibigyan ng advice. Sabi ko, Nay, sa isang matindi at malalang problema, ang kailangan natin ay isang matindi at malalim na pananampalataya at pagdarasal sa Diyos. So the greater your problem is, you must greatly pray to God. Dasal niyo. Dahil tinatanong niya, paano mababayaran itong mga utang? Magdasal. Huwag titigil sa pagdarasal. Ilang linggo po ang lumipas. Bumalik dito po sa parokya. Yung dating umiiyak, ngayon nakangiti. Bakit? Nag-share sa akin, sabi, Father, para mabayaran yung mga utang, nagsakripisyo na ako, binenta namin yung apartment. Nahihiya ako sa aking mga kapatid, pero wala akong magawa. Humingi ako sa kanila, nagbigay sila, naawa sa akin. 5 million na lang, Father. Ang kulang namin. Hindi ko alam, Father, kung saan kukunin ito. Kung hindi, kukunin ng bangko yung aming bahay. Dasal na ako ng dasal, Father. At nung isang araw, nung pagpasok ko sa kwarto ng isang anak ko, umiiyak siya. Kala ko kukunin na ng bangko yung aming bahay. Alam niyo, Father, good news! Bakit umiiyak? Nanalo sa online bingo itong aking anak. 5 million pesos. Sakto-sakto po na pambayad nitong aming utang. Thank you, Lord. Hindi po ba milagro yun? Saan galing? Sa walang sawa, hindi sumusuko, nagtsatsaga, nagpapasensyang, nananalangin at nananalig sa Diyos. Alam nyo na po ha, mukhang darami na po yung mga pupunta dito sa parokya, magpapapray over sa akin. Sigurado yung mga gusto ding manalo dahil pangalawa na pong beses yan. First time, yun po sa amin, pinagdasal ko po, nanalo kami ng loto. Second time, yan po, nanalo sa online bingo. Kung may problema po kayo, wala pong problema sa akin yon. Punta po kayo dito, I will pray for you. Ang hiling ko lang po, balato ha? But
How deep is your trust in the Lord? Ask that question. And if you really trust God, if you have a deep faith, how do you show it? By not giving up. Amen? Dahil pag sumuko ka, anong ibig sabihin? Hindi ka naniniwala na tutulungan ka ng Diyos. Tiisin mo ang init at apoy ng buhay. Dahil tandaan natin, ang mga nananalig sa Diyos, hindi pinapabayaan ng Diyos. Amen? Ito po yung ating dasal at dalangin sa misang ito. Patibayin ang ating pananampalataya. Palakasin ang ating loob na magpatuloy, magtiyaga, magpasensya, kahit na napakabigat ng buhay, kahit na nalulungkot tayo, kahit na tayo'y natutokso na tumigil na. Ask and you shall receive. Ask for the grace of patience. There is a miracle waiting for you. Amen? Amen. Kaya ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya sa Diyos. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ko sa Diyos makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ialay natin sa Diyos ang ating mga dasal at dalangin, at sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ang pamilya ng Diyos sa lupa, naway pahalagahan niya ang lahat ng kultura at maging bukas siya sa pagtanggap ng kanilang tulong na ikadadalisay at ikasusulong nila sa dakilang kaalaman sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo natin at mga pinuno ng lahat ng relihiyong Kristiyano, nawa maging masunurin sila sa Espiritu Santong namamatnubay sa lahat tungo sa ibayong pagkakaisa ng pananalig at pagkilos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pinunong pampamahalaan at lahat ng nanunungkulan, nawa magpakatapat sila sa kanilang sinumpaang paglilingkod sa lahat ng mamamayan nang walang itinatanggi. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating puso, ialay natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na panalangin. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng pusong mapagmahal na tulad ng sa iyo, upang matanggap at mahalin namin ang bawat isa bilang kapatid sa kabila ng anumang pagkakaiba nila sa amin. Ikaw ay nabubuhay, naghahari ng walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming mga handog sa aming paghahain na iyo rin binigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo, unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay. Kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos nakakahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kagiraan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Inangkala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Pag-aalala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghihimlay may pag-asang muling mabubuhay.
Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
na mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na mundo. Ipakaloa mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, nariritong ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere adonum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere adonum Dei. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan, hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa inyo po lahat na nakisalo sa ating online mass, maraming salamat po. Ganyan din sa ating mga walang sawa na sumusuporta sa ating parokya. Sa mga nagdo-donate po, naway kayo ay palaging pagpalain ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos sa may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo at mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, santinakpan, laudate Dominum, laudate Dominum.
o sangkatauhan san tinakpan, laudate Domino. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagagalak na magtipon muli sa banal na misa, na ang ating Panginoon, ang kanyang katawan at dugo, ay tunay na pagkain ng ating mga kaluluwa. Tayo ay nagpapasalamat dahil isa siyang mapagmahal na Diyos. Gitna ng ating mga pagkukulang, tayo ay minamahal niya, tayo ay pinapatawad niya, tayo ay pinagpapala niya. Sa ating ebanghelyo, maririnig natin ang tanong ni Jesus, sino ba ako para sa inyo? Who is Jesus Christ for us? Mahalagang tanong ito, dahil kung sino ang Diyos ng iyong sinasamba, siya ang iyong mararanasan, siya ang iyong makikita, siya ang magkakaloob sa iyo ng iyong pangangailangan. Minsan, tingin natin sa Diyos ay isang pulis. Kaya naman tayo ay nagtatago at natatakot. Minsan, ang tingin natin sa Diyos ay unfair. Hindi siya patas. Kaya naman sumasakit ang ating loob. Naway ang ating sagot maging kamuka ng sagot ni San Pedro, na ang ating Panginoon ay tagapagligtas. Siya ang Mesiya. Siya ang anak ng Diyos. At kung ito ang ating paniniwalaan, magtiwala tayo na walang imposible na pwede niyang gawin para sa atin. Mga utang mo, kaya mong babayaran. Ang iyong sakit, kaya mong gumaling. Ano mang gulo, kayang magkaroon ng kapayapaan. Ano man ang hiling mo, pagkakaloob ng Diyos. Basta tawagin mo lang ang pangalan, ang makapangyarihan na pangalan ng Panginoon, si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sa napakaraming beses na tayo ay nagduda sa Kanya, hilingin muli natin ang pagpapatawad, ang awa ng Diyos. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, aloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinandarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang Poong Diyos,
Mahal din niya ang mahirap. Kumubli may kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon, o sino ang nakapaglob ng anuman sa Diyos para siya naman gantimpalaan. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabing pang si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kung hindi ang aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipapahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit ninyang tinagubilin ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ay ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At hinihiling po natin ang isang mabuting buhay sa inyong lahat. Happy Sunday po. Pinagdarasal po natin sa misang ito, unang-una, lahat ng ating mga kapatid na may sakit, magpagaling po kayo. Matutuwa kami, magiging masaya kami, kung darating ang araw makakabalik kayo sa simbahan. Amen? Pangalawa, pinagdarasal po natin ang ating mga kapatid
nakalayo sa kanilang mga pamilya, nakalayo sa ating bansa, ang ating mga kapatid na OFW. Pinagdarasal po natin na darating din ang araw, kakauwi na kayo dito sa ating bansa at mai-enjoy nyo ang inyong mga pinagpaguran. At pangatlo, pinagdarasal natin lahat na nakikisalo sa ating banal na misa na may particular na intensyon at petisyon. Hinihiling natin sa Diyos, anuman ang inyong hinihiling, anuman ang inyong pangangailangan, sa pamamagitan ng ating malalim na pananampalataya sa Diyos, may God give you a miracle. May God provide you a blessing today. Amen? Ano po ang mabuting balita? May kapangyarihan sa pangalan. Remember that, my dear friends. There is great power in a name. Kaya mag-ingat kayo sa kung anumang pangalan o mga salita na sinasabi nyo o binibigay nyo sa mga tao. Halimbawa po, ano po ang magandang pangalan kung gusto mo ang iyong anak maging matalino? Einstein. Di po ba? Kung gusto mo yung iyong anak maging mayaman, ano po magandang pangalan? Henry, Elon, Charles, Elizabeth. Ha? Kung gusto niyo po na yung anak niyo maging matapang, malakas ang loob, ano po ang magandang pangalan? Ano po? Fernando. Yan. Andres. Gabriela. Ha? Pag ganyan ang pangalan, siguradong laban, matapang, hindi agad-agad matatakot. Hindi po ba? Kung gusto niyo pong maging gwapo, magandang lalaki ang anak niyo, ano po magandang pangalan? Joel. Yan. Jomarsus. Yan po. Joke lang po. Pero tingnan niyo po, ano ang dinadala ng isang pangalan? Ang karakter, ang ugali ng isang tao. Kamukha po nung minsan, meron po akong isang kaklase na pare. Kwento niya sa akin, nagbibinyag siya. Dinala po yung bata sa simbahan. Tinanong po ng pare, ano pong pangalan niya? Sabi po ng mga magulang, Father, Venus Shamse. Wow! 2 beauty queen pinagsama. Bakit po? Ano bang gusto ng magulang? Gusto niya yung kanyang anak lumaki na beautiful, na maganda. Di po ba? Pero ang pagkatingin daw po ng pare dito sa bata, napakaitim, pango ang ilong, kulot-kulot. Sabi po ng pare, ang bagay yata dito, ang pangalan, Supsuprah, sabi niya. Bakit tayo nagbibigay ng pangalan? Kasi ang ating pinaniniwalaan, sa pangalan, sumusunod ang ugali at pagkatao ng isang tao. Amen? Pero para sa mga Hudyo, tandaan niyo po, mahalaga ang pangalan dahil ito ay pagpapakita ng kanyang kapalaran. A name does not only dictate the characteristic, the personality of a person, but the name can also help the person know his purpose, her meaning in life, his or her destiny. Kaya nga po, babalikan niyo, basahin niyo ang Biblia. Ang Diyos na nagbibigay ng pangalan. Ano ang pangalan binigay sa nagligtas, naglabas ng mga Hebreo sa Ehipto? Moses. Anong ibig sabihin ng Moses? To draw out. Hinango mula sa tubig. At hindi po ba, ganyan din ang ginawa ni Moises sa mga tao? Hinango niya, inalis niya sa pagkaalipin. Look at that. John 1. Anong ibig sabihin? The graciousness of God. Galing sa Diyos. At hindi ba ganyan na naging papel ni San Juan? Pinakilala niya si Jesus. Siyang naging daan para ang grasya ng Diyos ay paranasan, makita, marinig. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, nagbigay ng pangalan si Jesus. Kanino? Kay Simon. Bago na ang kanyang pangalan. Ang tawag sa kanya, Pedro. Anong ibig sabihin ng Pedro? Bato. Ang bato, matigas. Ang bato, matatag. Ang bato, nagtatagal. May panaginip ang Diyos para kay Simon na siya ang magiging pundasyon ng ating simbahan. Alam ni Pedro na tao siyang makasalanan. Alam ni Simon na siya ay taong maraming pagkukulang. Pero tingnan niyo po, binigyan siya ng bagong pangalan ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mastak siya, manatili siya
na mahina, nagkakasala, nakawawa. Gusto niyang magbago ang kanyang buhay. At ganyan din ang pangarap at panaginip ng ating Panginoon sa atin. Ayaw niyang manatili tayo sa ating mga lungkot. Gusto niyang maging masaya tayo. Gusto niyang magtagumpay tayo. Gusto niyang maging payapa tayo sa ating buhay. Pero hindi natin makakamtan ang isang mabuti at magandang karanasan kung mananatili tayo sa ating mga lumang pangalan. Ano yung mga masasamang pangalan na pinaniwalaan mo sa iyong sarili? Minsan sinasabi pa ng ibang tao sa iyo. Narinig na natin ang mga salitang walang kwenta. Napakatamad mo, malas, pangit, nakakahiya. Pero ang mabuting balita, kaya nating baguhin yan kung makikinig tayo sa Diyos. Change the name, you can change the experience. Pero minsan, merong mga tao agad sumusuko, tinatanggap na wala na silang magagawa. Di po ba? Kamukha po nung isang tao, minsan daw doon sa Thailand, naglalakad siya, nakakita siya ng mga nagtatato. Habang tinitignan niya, pinagmamasdan niya yung mga pwedeng itato, ilagay sa balat. May nabasa siya, nakasulat, born to lose. Ipinanganak para matalo, para mabigo. At tinanong niya, doon sa may-ari, bakit meron kayong ganito na tinatato na salita? Meron ba pumipili niyan? Sinong magkakagusto na ilagay sa kanyang balat yan? Born to lose. Mas maganda, di ba? Born to win. Bigla sumagot daw po yung may-ari ng tattoo shop. Sabi niya, merong mga tao, pinipili yan, nagpapatato. Ang tanong po ng tao, bakit? Napakapangit na mga salita. Nilalagay pa sa balat na hindi mo na mabubura hanggang sa iyong kamatayan. Napakaganda po nung sagot ng may-ari ng tattoo shop. Sabi niya, because some people tattooed those words in their mind before they tattooed it in their skin. May ibang mga tao na pinaniniwalaan nila ang mga salitang yon, nakakabit na, nakatatak na sa kanilang isip bago sa kanilang mga balat. Pag tinitignan mo ang iyong muka sa salamin, ano ang tawag mo sa iyong sarili? Sana masabi mo naman, ang ganda mo, ang gwapo mo, napakaswerte mo, napakapalad mo, you are blessed. Imbis na sabihin mo na malas ka, na wala kang kwenta, natamad ka, nabigo ka. Pag umuuwi po kayo sa inyong mga bahay, ano ang tawag niyo sa inyong mga tahanan? Merong mga iba dyan, ang tingin nila sa kanilang mga bahay, impyerno. Dahil makikita nila ang kanilang mga asawa, ang demonyo. Di po ba? Pero kung ganyan ang tawag mo sa inyong bahay, mararanasan mo ba ang langit? Di ba hindi? Bakit nalulugi ang iyong business? Bakit hindi ka nagtatagumpay sa iyong trabaho? Baka ang tawag mo sa iyong ginagawa, parusa. Amen? Baka ang pangalan ng iyong kumpanya para sa iyo ay kulungan, prison. Baka naman, yan ang iyong binubulong pag ikaw ay papasok na sa iyong opisina. Ito na naman ang purgatorio. Ito na naman ang kalbaryo. Why not change the name? Bakit hindi mo subukan palitan ng pangalan yung iyong ginagawa, yung iyong trabaho? Sabihin mo, thank you Lord. I am going to a treasure hunt. Anong tawag niyo daw po sa mga tao na nagkakasakit dahil sa pera? Ano po? Paralyzed. Naninigas, walang pera. Ano ang tingin mo sa pera? Grasya. Pag wala kang pera, anong tingin mo sa iyong mga utang? Anong tawag mo sa iyong mga utang? Bakit hindi mo subukan? Sabihin mo, hinahanda ako ng Diyos para makatanggap ng mas maraming pagpapala, mas maraming blessing. Nililinis ng Diyos ang aking wallet. Kaya walang pera dahil pupunuin niya. See, when you change your words, when you change the name, then, anong mangyayari? Mag-iiba ang iyong karanasan. Sabihin mo, ang pera ay unlimited. Ang kayamanan sa aking buhay ay isang milagro. Ano sa tingin mo ang matatanggap mo? Mas maraming milagro. When God changes the name of a person, God blesses that person. Remember that. Nangyari yan kay Abraham. Dati ang pangalan niya, Abram. Naging ama ng mga nasyon. Nangyari yan kay Saul, pinalitan ng pangalan, naging Paul. Naging tagapagpahayag ng salita ng Diyos.
Try to change the name and be blessed by God. Amen? Nung dati po, kung maaalala nyo, nagkaroon ng earthquake, isang building na gumuho ay isang grocery store, ang pangalan Chuson. Nabalita pa nga yun, meron tao na naipit Tapos pinutol niya yung kanyang paa. Di po ba? Maalala nyo, para lang masave yung taong yon. Ngayon, hindi nyo na po makikita ang Chuson. Pero nandun pa rin ang building. Bago na po ang pangalan. Anong pangalan? Big Save. Iniwan yung pangalan ng trahedya. Pero pumili ng bagong pangalan para mapagpatuloy ang negosyo. Para mapagpatuloy ang trabaho. Kaya din natin gawin sa ating buhay. Every day, give a beautiful name to your experience, to your loved ones. Kung gusto mong gumanda ang iyong karanasan, bigyan mo ng magandang pangalan. Amen? Because the good news is, there is great power in a name. Madami pong pumupunta dito sa parokya, nagpapabless, nagpapadasal sa akin, lalong-lalo na yung mga hindi magkaanak-anak. Noong minsan, meron pong dumating, sabi, Father, pagdasal mo kami. Ang tagal na namin nagsasama, hindi kami magkaanak-anak. Nung pumbinles ko sila, ang unang-unang tinanong ko po sa kanila, anong pangalan ng inyong anak? Hindi pa po namin naisip, Father, sabi. Ayan yung problema. Kaya hindi pa dumarating dahil hindi nyo pa binigyan ng pangalan. Do you want to receive a gift from God? Do you want to receive a blessing from the Lord? Name it. Bigyan mo ng pangalan ngayon. Magtiwala ka. Tawagin mo ang pangalan ng Diyos. Bigyan mo ng magandang pangalan ang iyong minimithi, ang iyong inaasam, ang iyong hinahanap, ipagkakaloob sa iyo. Nasa pangalan ang iyong magiging kapalaran. Kaya nga, bigyan natin ng mabuti at magandang pangalan ang ating karanasan ngayon. Sabihin natin, tayo ay pinagpala, tayo ay binibendisyonan, tayo ay minamahal ng Diyos, tayo ay nililigtas niya, tayo ay hindi niya papabayaan ngayon at magpakailanman. Amen. Lakpakan po natin ang Diyos at pasalamatan siya. Pag sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Virhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo tungkol sa panahong itatagal ng simbahan at sa kakayahan nitong manindigan laban sa mga pag-aatake ng demonyo. Bilang mga anak ng simbahan, tayo'y dumudulong sa Panginoon para sa mga pangangailangan nito bilang pamilya ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ang bagong bayan ng Diyos, nawa magpunyagi siya sa katapatan sa kanyang tagapagtatag habang sinusubaybayan siya ng buong malasakit, lakas at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro bilang pinakapastol ng simbahan, nawa
patuloy niyang malasap ang pamamatnubay ng Panginoon at ang kanyang pagtatanggol laban sa kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga obispo, ating kuraparoko at lahat ng iba pang pinuno ng simbahan, nawa patnubayan nila ang kawan ng Diyos sa ulirang katapatan sa dakilang pinuno upang maging inspirasyon at pampasigla sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Yesus, salamat sa paghihirang mo sa aming maging bahagi ng simbahang tinatag mo sa matibay na bato na pananalig ni Pedro. Ingatan mo kami sa paglilingkod sa iyo hanggang makasama namin ang iba pang tao sa kaluwalhatian ng langit upang purihin at sambahin ka magpakailanman. Amen. Lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya sa iyong sambayanan ay iyong pinagkaloob ang pagkakaisa sa kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamishanang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ay ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob ng ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kay Sana mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayos sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Naririto ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere donum Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yuragan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ang aming magbigay kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisalo sa ating banal na misa. Dasal at dalangin namin palagi ang inyong tuwa, ang inyong tagumpay, ang inyong kapayapaan. Lalong-lalo na po sa lahat ng sumusuporta ng ating Facebook page at YouTube account. Naway sa inyo pong pag-offer, ibalik ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.